opinions expressed in this program are those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official policy or position of Radyo Agri 90.1 FM management. Magandang hapon po mga ka-Radyo Agri. Welcome sa programang Y4M. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganaan para sa bayan. Sa programa pong ito, sasamahan po ninyo kami sa halos isang oras na usapan patungkol sa Youth for Mechanization o Y4M, where we highlight the importance of the youth's involvement in the agricultural field through mechanization. Magandang hapon pong muli. Ako po si Colleen and I am your host for today's episode of Y4M on Radio. At bago po kami formal na mag-umpisa ng aming programa, nais ko po munang batiin ng good afternoon ng ating mga ka-Radyo Agri na nakikinig sa atin on air and online via our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM. Good afternoon din po sa atin pong Director 4, Sir Dionisio G. Alvindia, our Director 3, Sir Joel V. Dator, to the Chief of Applied Communications Division, Sir Elijah Z. Davalos, to the Section Head of STIP, Sir Jetmolek G. Subaba, and to the Section Head of STIDS, Ma'am Bess G.S. Magararo. At syempre, to the rest of our hardworking employees, division chiefs, and section chiefs po ng atin pong ahensyang Philmec. Good afternoon din po, and thank you so much for listening. Of course, to our avid listeners, on-air man po yan or online, Ma'am Isis, Sir Ambo, and Dr. Love, good afternoon din po sa inyo. Ayan. And of course, don't forget to like and share our live stream for today on our Facebook page, Radyo Agri 90.1 FM. And of course, meron din po kaming Instagram, X, and YouTube. Ayan. Last episode po ay nakasama po namin ni sila Ephraim and Ellie for our episode 5, where we talk about Y4M, the problem Y4M is trying to solve, and of course, ang kahalagahan po ng involvement ng youth at ang advocacy nga po ng youth for mechanization. And before po tayo mag-introduce ng ating mga co-hosts for today, pag-uusapan po natin for today ang 5 reasons kung bakit nga po ba kailangan ma-experience ng youth ang youth for mechanization. So, magpapakita mo muna kami ng short video highlights ng aming recent bootcamp na ginanap po dito sa Philmec. And with that, nagbabalik po, syempre kasama ko po ang iba pa pong Y4M advocates. So, hindi ko na po palatagalin pa. Of course, we do have Mondi, Z, and Pat. Good afternoon po. Good afternoon po. Hello, hello. Greet po muna kayo. Baka may gusto kayong i-shout out for today. Hi, friends. Hi, friends. Yeah. Hi, families. Yeah. Kami ulit. Hi, viewers. Hello. Oo nga. Muli po kami nagbabalik sa programang Y4M on Radio. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM. And welcome to episode 5, Reasons You Should Experience Y4M. Ayan, welcome back
Sa ating programa, Y4M Advocates, ngayong pag-uusapan naman po natin ang reasons on why we should experience Y4M. But before that, pag-usapan naman muna natin kung ano nga ba ang mga kasalukuyang programa ng Y4M na maaaring maranasan ng ating kabataan. So, ang Y4M or Youth for Mechanization ay isa po siyang advocacy program na naglalayong hikayatin po yung mga kabataan na mas makilala, maintindihan at ma-appreciate yung yung agriculture through mechanization po. Ayan po. Dahil aminin naman natin, no, maraming kabataan ngayon ang tingin sa agriculture ay puro mahirap, init, putek at tradisyonal na pagsasaka lamang. Pero through Y4M, makikita natin na agriculture is more than that. May technology, innovation, machines, and of course, leadership at maraming opportunities para sa young Filipinos. Kaya naman, meron pong dalawang major activities ang Y4M, ang advocacy campaign at ang bootcamp. Ayan, thank you so much, Coach. At i-explain ko ngayon kung ano ang advocacy campaign, which is ito ay isang one-day event na dinadaluhan ng mas malaki at mas diverse na grupo. Dito layunin nito magbigay ng awareness, hikayatin ng kabataan na makita ang halaga ng mechanization sa agriculture. Tama ka dyan, Mandy. Karaniwan itong isinasagawa in partnership with local government units, farmers cooperatives and associations at state universities and colleges. Ayan, alright. Samantala, ang bootcamp naman ay para siya sa smaller group. Ito yung naranasan namin. Usually, ito yung ginagawa with one school or one farmer at cooperative and association na may young members or yung mga anak nila nakasapi doon. So, ayan. Tama, mas immersive nga ang bootcamp katulad nga ng naranasan namin po. Dahil dito mas hands-on ang experience katulad ng nakaranas kami ng hands-on kung paano magpaandar ng tractor, mga harvester. Hindi lang basta nakikinig ang participants, kundi nakikilahok, nagbabahagi ng ideas at mas malalim na naiintindihan ng agriculture and mechanization. Bukod pa doon, isa rin ang highlights ng bootcamp ang pitching and exchanging of ideas for advocacy, kagaya nga ng mga na-experience natin with the teams. And dito lumalabas ang creativity and leadership ng youth. Ayan. So whether it's through an advocacy campaign or a bootcamp, iisa lamang po ang layunin ng Youth for Mechanization. Ito ay ang baguhin ang pananaw ng kabataan patungkol sa agrikultura. At kaya kung ikaw ay isang young Filipino na curious sa agriculture, technology, leadership, or community service, Y4M might be the experience you need because Y4M is not just about farming, it is about discovering your role in the future of Philippine agriculture. Ayan. Kaya naman stay tuned mga ka-Radyo Agri dahil pag-uusapan po natin ang 5 reasons why every youth needs to experience Y4M. Pero bago po namin yan simulan, of course, kayo pa rin po ay nakikinig sa Radyo Agri 90.1 FM, Kasaganaan para sa Bayan. We are also live through our Facebook page. At before po tayo mag-proceed, I would like to remind our viewers on air and online na please like and follow our social media pages. We do have Facebook, X, Instagram, and YouTube. Sa YouTube po ay available ang ating episode replays where you can rewatch our live stream shows anytime, anywhere. So don't forget to like and subscribe to our channel and hit the notification bell to get you notified when we have new uploads. At syempre, bukas din po ang aming text and call hotline, 0962-119-7445. Ulitin ko lamang po, 0962-119-7445. Kaya naman ngayon na napag-usapan na natin napag-usapan na natin kung ano nga ba ang advocacy campaign at ang bootcamp, pag-usapan naman natin ang 5 reasons on why we should experience Y4M. Ayan, Coach, actually hindi lang dapat 5 reasons. Dapat madami reasons kung bakit. Dahil this is such a good experience. Yes. Pero dahil gusto nating i-compact yung gusto nating sabihin sa mga viewers, we would like to share 5 reasons why. And that leads us to our number 1, which is Y4M helps the youth see agriculture in a new and exciting way. And for our reason number 2, Y4M gives hands-on learning and experiences. And for the reason number 3, Y4M opens opportunities in agriculture. And for our reason number 4, Y4M builds confidence in youth leadership. And the reason number 5,
Y4M connects the youth with farmers, experts, and fellow advocates. Ayan. At ngayon na nabanggit na natin ang ating 5 reasons on why we should experience Y4M, isa-isahin naman natin ang mga ito. Yes, and punta ulit tayo sa reason number 1, which is Y4M helps the youth see agriculture in a new and exciting way. Speaking from experience, this is such a true reason why. Kasi kapag sinasabi nating agriculture, it's all about the hirap eh. Parang mahirap agad yung perspective ng mga kabataan. Pero Y4M is different. Binibigyan niya tayo ng new perspective. Maraming kabataan ngayon ang unang naiisip kapag sinabing agriculture ay init, putik, pagod at traditional na pagsasaka. Pero sa Y4M, pinapakita na ang agriculture ay hindi na lang basta manual labor. It is also about technology, innovation, machines, and smart solutions, also their careers. Through mechanization, mas nagiging mabilis, efficient, at less labor-intensive ang farming. Dahil yan sa help ng ating advanced technology. Nakikita ng youth na may modern side ang agriculture. Hindi na tayo isa-isang nag-harvest sa bukid. Pwede na tayong gumamit ng mga mechanization. Kumbaga, nababago ang dating pananaw nila from thinking na agriculture is old-fashioned. Nakikita nila na agriculture can be modern and exciting and full of possibilities. At kapag nabago ang pananaw ng kabataan, mas nagiging open sila na subukan, suportahan at maging bahagi ng agriculture and see the agriculture in a new and exciting way. At kapag nabago ulit ang pananaw ng kabataan, mas nagiging open na sila to try it and to experience it hands-on. Katulad namin, Coach, nandito na kami ngayon, sharing our own Magsama na natin experiences. sa radio, yes. Marami nga pong maibibigay na opportunities ang Y4M. Siyempre, hindi lamang isa lang to sa mga opportunities na pwedeng masubukan ng ating mga Youth for Mechanization Advocates. Meron din kaming, of course, soon enough, magkakaroon kami ng trainings, mas intensive kaysa sa bootcamp para sa ating mga advocates, di ba? Para doon sa mga gusto maging young machinery operators, kung marami din tayo kasing networks na pwede na kabilangan. Gaya nga ng sabi ni Mandy, ito kasi ang goal ng Y4M to rebrand agriculture. At makalimutan na natin yung mga negative na naka-attach pag sinabi nating agriculture or farming. Ayan. Masaya sa agrikultura. Yes. Tara na. Tama, oo. Tara na, mag-agree na. At dahil dyan, punta naman tayo sa reason number 2 natin. Pat. Yes. Ang Y4M gives hands-on learning and real experiences. Iba pa rin talaga kapag hindi lang puro lecture and learning. Sa Y4M may mga activities na mas interactive at mas madaling maintindihan ng youth. Kagaya na lang nung na-experience natin nung nag-try tayo ng machineries. 5 machineries yung na-experience nating i-drive. And sa advocacy campaign, nag-e-expose ang participants ng discussions tungkol sa challenges and opportunities in agriculture and mechanizations. Samantalang ang bootcamp, mas immersive ang experience dahil mas maliit ang group at mas focused ang activity. Dito talaga tayo natututukan kasi ang daming activities during those 2 days. And dito, hindi lang makikinig ang youth. They can ask questions, share opinions, and join discussions, and even exchange ideas with fellow participants. Mas nagiging meaningful din ang learning dahil nakikita kung paano talaga nakakatulong ang mechanization sa farmers and farming communities. At dahil real experience ang hatid ng Y4M, mas tumatatak sa isip ng kabataan ang value ng agriculture. Wow, sobrang galing. Yes. Oo, di ba? Talaga Grabe. namang naging collaborative ang ating bootcamp. Gaya ng hindi nyo ina-expect, kayo ay nahati sa 4 na grupo, tama ba ako, di ba? At maraming activities, pati essay writing ay nasubukan ninyo. At syempre, ang mga winners sa ating essay writing contest ay soon enough mapapublish sa aming magazine ang kanilang mga winning pieces. Pati na rin ang mga photos na nanalo sa ating photo contest noong bootcamp. So, ganyan po ka-collaborative at explorative ang ating bootcamp. And Coach, ba't po sa sinabi ni Pat na
iba talaga pag hindi lang puro lecture and learning. Kasi nung naalala ko, nung bago ko sumabak sa bootcamp, ang iniisip ko lang orientation. Discussion lang. Makikinig ka lang. Makikinig ka lang, yan lang talaga Iba yung pala. expect namin. Pero iba pala kapag ka nararanasan mo na siya hands-on. Napakagandang experience. Ayan. So, ayun, dumako naman tayo sa reason number T. So, Youth for Mechanization, Open Opportunities in Agriculture. So, sa ngayon kasi, parang naisip nila sa agriculture, walang opportunities, Yes, di ba? oo. So, hindi po, kung alam nyo lang po, madami pong opportunities dito sa agriculture. So, maraming kabataan ang hindi aware about agriculture offers many possible paths. Hindi lang po ito tungkol sa pagiging farmer. Tama po, may opportunities po kagaya po sa agricultural engineering, machinery operation, agribusiness, research, extension work, communication, entrepreneurship, and advocacy. So, through Y4M, nakikita po ng youth na agriculture po can be a career, a business, a service, or even a lifelong advocacy. So, sa business po, pwede po kayo magtayo ng feeds, magtitinda ng feeds, nagtitinda ng mga plants, or anything else po na about sa agriculture po. It also helps them to understand na ang mechanization po ay may malaking role po sa future ng farming, lalo na po sa pagpapagaan ng trabaho at pagtataas ng productivity. So, dahil po sa dito sa mechanization, napapadali po yung trabaho ng ating mga farmers, hindi na po sila agad mapapagod. So, kung mayroon po silang trabaho, kung mayroon po mechanization, maaga silang makakauwi sa pamilya nila. And, more time. yan. So, kaya ang Y4M ay para siyang eye-opener. Ipinapakita nito ang lugar ng kabataan sa agriculture kahit na ano pa ang kanilang skills or interests. Whether you are good in speaking, organizing, creating content, technology, leadership, or innovation, may space ka dito sa agriculture. Yes, yun po. of course. Kasi 'di ba may lalo na ngayon, content creation is one of the top means ng paghahatid natin ng advocacy, 'di ba? Kung tayo ay mayroong gustong i-share, hindi lang sa kabataan, kundi sa Pilipino para mapaintindi natin kung gaano nga ba kahalaga ang agrikultura. Indeed, Coach. At next time, influencer na ako sa booking. Nag-reels na. Reels na si Mandy. Kahit ano pa yan, sa Nagpo-promote FB, about TikTok, agriculture. Yes, saan. nakikita niyo nag-ooperate na yan si Mandy. Isa na lang endorser. Endorser ng mga live feeds. drive. May mga PR na ako, pero yung mga PR ko, Plans. mga fees. Mashi! Kompleto ni Mandy yung mga grabe. machine eh, no? Ganyan yan. Next career. Ayan. So, indeed, eye-opener nga siya. Kasi kapag sinabi mong agriculture, ang iniisip nila lagi, magtatanim eh. Tanim, Hindi lang nga oo. puro pagtatanim ang ginagawa natin sa agriculture. Madami tayong nabanggit na careers, na mga nabanggit ni Zian. At yun po ang magsisilbing, kumbaga, opportunities para sa mga kabataan at magiging eye-opener sa kanila to take agriculture then. So, that leads us our reason number 4, Y4M builds confidence in youth leadership. Sa Y4M, hindi lang tinuturuan ng youth na makinig, they are also encouraged to speak, participate, and share their ideas. Katulad ng ginagawa natin ngayon, na nag-share tayo ng ideas coming from our own experiences. Lalo na sa bootcamp kung saan may pitching and exchanging of ideas for the advocacy. I'm getting flashbacks. Yung flashbacks. Grabe yung kaba ko nung pitching. Parang nung nakita ko yung mga board of judges, ganito pala to. Seryoso siya, no? Seryoso pala. Mag-ano pa sana kami, sasayaw pa sana kami introduction. Kaso, nung nakita mo yung judges, oh my goodness. Diba? Napa-defense sila ng hindi oras na sa pitching. Opo, pero ang maganda naman doon, nahasa ang confidence ng participants. Kapag binigyan ng chance ang youth na magsalita tungkol sa agriculture, natututo silang maging advocates and leaders in their own communities. They learn how to explain the importance of mechanization, how to inspire others, and how to create ideas that can support the advocacy. At importante ito dahil ang future ng agriculture ay hindi lang nakasalalay sa machines or technologies. Nakasalalay din ito sa mga kabataang handang manguna. Di naman po makakapag-operate ang tractor natin kung walang mag-ooperate, di ba? Kaya kailangan tuturo. Yes, kailangan din ng power natin. And Y4M helps young people realize na may boses sila, may ideas sila, at may kakayahan silang makapag-ambag sa pagbabago. Sabi nga sa bootcamp,
you can be part of the solution. Yan, oo. Gaya nga ng binigay naming opportunity sa inyo, kayo ay nagkaroon ng pitching activities where ginamit nyo ang inyong mga bosses at ideas to give us more kung paano nyo ba nakikita na maipakalat natin ang advocacy na to, diba? Which is sobrang napabilib nyo kaming coaches sa inyong mga ideas. Naisip nila yun, diba? In a span of an hour and a half, diba? Pati yung kanilang mga presentation talagang ready at nag-defend sa harapan. Grabe ang pinagdaanan ng mga teachers ng mga panahon na yun. Ang ulang na lang ay Kabado maghingi pa 20. kami. Hindi lang 20 po parang kabado 100. Oo, diba? 5 minutes ang presentation. Oh my gosh, paano magkakasya yung 5 minutes doon? Sa daldal po namin parang isang oras Oo, sana hindi nga kasya yung isang oras ni Monty dito sa radio para dumaldal diba? Kulang na po. Oo. Pero with that, diba, gaya nga nung pitching activity, hindi lamang kayo, yung mga magagaling magsalita, sila yung nag-present, Yes. yung writers natin, sila yung nag-conceptualize, diba, yung mga visually appealing ang pagsusulat, sila ang nagsulat sa mga newspaper. And also, yung iba may illustrations Yes, po. may illustration pa grabe. talagang may pina-flash sa amin na illustration. gagaling. Ang galing. Nagawa nila yun without... Nagawa nila yun, di ba? Kung ako yung nag-drawing ng bahay, pa-skill pa rin. Oo, di ba? So, in that way, pwede nating iparealize sa ating mga advocates, sa mga youth na may lugar po kayo sa agriculture at hindi lamang po ito physical labor. Kung ayaw nyo naman pong magsalita in front of people, pwede po kayong researcher, agribusiness. So, marami tayo talagang pwedeng maging involved to sa agriculture. Yes. At naniniwala po ako na kapag innovative ang kabataan, lahat magagawa ng paraan. Yes, Diba? Tama. So, ayun, dumako naman na tayo sa pinaka-last reason kung bakit natin itatry yung Y4M. So, the reason is Y4M connects the youth with farmers, experts, and fellow advocates. So, isa sa pinakamagandang part po ng Y4M is yung connection po, di ba po? Kapag may connection po tayong isa't isa, so magkakaroon po tayo ng magandang kakalabasan po yung meron sa atin. Hindi lang youth ang nandito, kasama rin ang farmers, experts, organizations, schools, and communities. So, nung nag-bootcamp po tayo, hindi lang naman po tayo yun, di ba? Meron po tayong kasama mga experts sa ganitong machines, so nag-talk sa atin, ganito, ganyan. So, mas nabibuild po yung natin, connection within the group po. So, ayan. So, through advocacy campaigns, nakakasama po natin ang local government units, farmers cooperatives and associations, state universities and colleges, and other partners. And so, through bootcamp po, mas nagiging close and personal ang interaction dahil smaller groups ang participants. So, di ba nagkaroon po tayo ng 4 na groups po yun? Yes. So, hindi po naman natin alam na makaka-group pala natin sila sa ganito. Pero, through groupings po, dun po natin nagkaroon ng build ng connection, kung paano pa i-gawin yung ganito, paano iba ganito, ganyan. So, dito natuto ang youth mula sa real stories and experiences ng farmers. Mas naiintindihan nila ang tunay na challenges sa field. At kapag nakausap nilang experts and fellow advocates, mas lumalawak ang kanilang perspective. Nagbabago yung kanilang pananaw sa ganitong bagay. Kunyari, sa agriculture, ganito pala. So, parang na-motivate ako na mag-agriculture, ganyan. So, ayun, they can learn that agriculture is a shared responsibility. Hindi lang po iisa lang gumagawa dito, kundi shared responsibility po ito. Hindi lang ito laban ng farmers alone. Kailangan dito ng support ng youth, communities, institutions, and partners. And through Y4M, the youth becomes part of a bigger community that believes in the future of agriculture. Yes, ang galing. Napapalakpak na lang si Coach ang nasabi si Coach. Very well Oo, said, very candidate well number said. 1. Ay, sus! Famous universe pala eh. Oo, pero diba with this din, gaya nga, may nababanggit tayo kapag tayo ay nag-advocacy campaign and bootcamp, yung sinasabi nating networks. Diba gaya nga ng sabi natin, marami tayong networks na pwedeng salihan kapag tayo ay isang advocate for the youth for mechanization. At perfect example, yung pagkakaroon natin ng ganitong bootcamp, may groups kayo, nakakabuo rin kayo. Ito yung example ng networks. Diba, na kapag ikaw ay, kunyari, nalaman mo na yung kasama mo sa bootcamp, operator na pala. Ayan, so pwede, in the future, di ba, pwede mo siyang tawagan na, kasama kita sa bootcamp noon, kailangan namin ng operator sa ganito, di ba? That's how you build also connections with your fellow advocates. At kapag kayo, sabi nga ng, gaya ng sabi ni Mondi kanina, pag may nabuo kasi kayong idea, lalo na ang youth ngayon, malaki ang paniniwala namin na talagang gumagawa kayo ng paraan eh. Hindi Pag kayo gusto, all may talk. paraan. Yun ang motto ng youth. Motto ng youth
ngayon, hindi talaga papayag, di ba? If you want your voices to be heard, you will use this advocacy, ganyan. At kapag may naisip kayong mga ideas, kaya nyong i-present, kaya nga nasabi ko kanina, kahit konting time lang yan na ipe-present nyo pa eh. And talagang iba yung drive ng youth ngayon to, diba, to give change at makakontribute nga sa ating agriculture. At gaya nga na napag-uusapan natin lagi na problem, kapag wala po kasing youth na naging involved sa agriculture in the nearest future, magkakaroon po tayo ng problem. Of course, sa ating pagkain, dahil sobrang halaga po na mayroon po tayong titirang farmers, titirang agriculturists para po sa food security ng ating pong bansa. And that is why it is very important. Ayan, na malaman ng ating youth, at hindi lang ng youth, ng mga Pilipino, kung gaano kahalaga na hindi i-discourage, ayan, ang youth na maging involved sa agriculture. Yes, Coach. Grabe, ang galing mo din. Thank you! Thank you! Gano'n din lang. Siya lang papal si Ate sa Manalo. Hindi niyo ako gaganyanin mga bata kayo. Ayan. Pero thank you very much, no, Pat, Z, and Mondi, of course, for joining me today. Baka meron pa kayong gustong i-share bago natin i-end ang ating program. Actually, konti na lang po yung nasa isip ko eh. Oo. Pero, sige. Go, share mo yan. Kasi Oo. kawawa naman ako kung hindi ko pa-share. Hindi, joke lang. Kikimin ni Mondi to Yes. sa susunod na episode. Kidding aside po, kasi na-touch ako sa sinabi ni Zian, the last reason why it connects youth to the farmers. Actually, I think it's the most important factor po kung bakit kailangan nilang ma-experience ang Y4M. Dahil yung learnings, kaya mo yan matutunan kahit saan eh. Sa social media, sa books, kayang-kayang matutunan. Pero yung connection with the real life experience, yun ang pinaka magandang i-offer ng Y4M. Dahil sabi nyo nga po, yung networks, hindi lang siya natatapos dun sa mga kakilala mo na nang nag-join ng bootcamp. Pwede din yung, hindi lang kabataan ang ma-encourage nila, kundi pati mga parents nila, mabago yung perspective. Like, ang ganda kaya sabihin na, na-experience ko yung ganito, na-experience ko yung ganyan sa Y4M, which gives them a better perspective na, okay, ganun pala yun, ganun na pala ngayon. Kasi sanay sila, may mga ganung bagay na pala ngayon. Which is sobrang ganda and sobrang kung titignan mo, valuable para sa mga kabataan din. Dahil nga, kapag nakapag-connect tayo sa isang bagay, doon na yung papasok yung awareness, papasok yung love natin for the field. Kaya, I think, the reason number 5 is the most valuable factor na i-offer ng Y4M sa atin. Kaya yung mga kabataan dyan, Ano, Yes. tara? Y4M, tara? Ayan. Ayan. Again, thank you so much, Pat, Z, and of course, Mondi, for joining me today. Ayan, nag-a-upgrade na si Mondi. Nandito na siya sa sa Wala side ako na to. dyan. Nandito wala na na ako. siya doon. Sa susunod rotation to. Sunod si Z naman, si Pat naman, si Lamar naman, diba? So, marami pa pong episode sana na makasama po natin ang ating mga advocates, no? At gaya nga po ng sabi namin, if you wanna be part of the advocacy, meron pong pwede po kayong mag-register as an advocate sa rcef.gov.ph. Hanapin nyo lamang po ang Youth for Mechanization at mayroon pong button doon na makikita nyo, Be an Advocate. Ayan, at pwede po kayo doon mag-register online. And if you are part of an FCA, kung may nanonood man po from LGUs or state universities and colleges na gusto nyo pong mapa-experience sa inyo pong, of course, senior high schools especially, na gusto nyo pong mapa-experience sa inyo pong students, ang bootcamp na pag-uusapan po namin ngayon. Bukas po ang amin pong email and Facebook page, Youth for Mechanization-Y4M sa Facebook po. You can reach out to our team and of course, we will be very happy to accommodate you as much as we can. Ayan, at before we end po, I would like to remind our viewers on air and online na please like and follow our social media pages. We do have Facebook, Instagram, and YouTube at Radyo Agri 90.1 FM. So maraming salamat po mga ka-Radyo Agri for joining us today. To know more about Youth for Mechanization, please like and follow our social media pages. We have Facebook and TikTok at Youth for Mechanization. Muli ako po si Colleen. I am Mandy. Z.
And Z. And I'm Patricia. Ayan. Thank you for joining us today. Again, this is Y4M on Radio. Dito lamang po yan sa Radyo Agri 90.1 FM. Kasaganan para sa bayan.